Isang mainit na likido ang biglang bumuhos sa kanyang braso, sinundan ng pagkabasag ng porselana sa sahig na marmol. "Ay, sorry." Hindi na kailangan ni Amara Reyes na lumingon para malaman kung sino iyon. Ang matinis na boses, ang mamahaling pabango na humalo sa amoy ng natapong kape, iyon ang tunog at amoy ng mga taong hindi kailanman tumitingin sa kanilang dinaraanan dahil sanay silang may ibang maglilinis ng kanilang kalat. Napayuko siya. "Okay lang po, ma'am." Iyon ang palagi niyang sagot. Araw-araw, may isang bersyon ng eksenang ito. Kung hindi kape, tubig. Kung hindi natapon, yapak ng sapatos sa basang sahig. Palagi siyang okay lang. Kinuha niya ang kanyang basahan mula sa balde. Naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi habang pinupunasan ang sahig sa paanan ng babaeng nakatakong. Hindi niya ito tiningnan sa mukha. Sa mundong ito ng salamin at bakal, ng mga toreng umaabot sa langit, natutunan niyang gawing invisible ang sarili. Isa lamang siyang anino na may hawak na mop. Isang unipormeng kulay abombay-abo na naglalaho sa dilim ng mga pasilyo. "Pakibilisan, miss. Ang baho," sabi pa ng isa. At nagtawanan sila habang naglalakad palayo. Napapikit si Ara. Ang baho. Iyon siya. Ang basahan, ang natapong kape, ang amoy ng panlinis. Iyon ang pagkatao niya sa loob ng Imperium Global Holdings. Nang matapos, tahimik siyang tumayo at itinulak ang kanyang card. Ang susunod sa listahan, ang mga salaming pader ng mga conference room sa ika-50 palapag. Ang palapag ng mga hari. Ang palapag kung saan nagaganap ang mga pulong na nagpapabago sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Habang maingat niyang pinupunasan ang makintab na salamin ng conference room A, narinig niya ang kaguluhan sa loob. Sa likod ng soundproof na pader, nakikita niya ang mga nagkakagulong anino, mga mamahaling suit, mga mukhang puno ng pag-aalala. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang pinakakilalang tao sa buong gusali. Siya na hindi kailanman bumababa sa kanyang tore, na ang mga mata ay kasing lamig ng aserong bumubuo sa gusaling ito. Sir Miguel Migs de la Torre, ang CEO. Kahit sa salamin, kitang-kita ang tensyon sa kanyang panga. May isinisigaw ang isa sa mga Japanese investors. Ang mukha nito ay pula sa galit. Sumasagot ang mga executive ni Sir Miguel, pero halatang walang nagkakaintindihan. Napahinto si Ara sa pagpupunas. Hininaan niya ang paghinga. "Unacceptable," narinig niyang sigaw ng isang executive. "Interpreter had an accident." Isang aksidente. Walang tagasalin. Naintindihan ni Ara ang mga salitang namumutawi sa bibig ng Hapones. Hindi ito galit dahil sa numero. Galit ito dahil sa kawalan ng respeto. May isang bagay sa kontrata, isang cultural nuance na hindi na iparating ng maayos, isang bagay na sensitibo. Ang puso ni Ara ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sa loob ng kanyang isip, naririnig niya ang perpektong salin. Ang mga tamang salita na kailangan nilang sabihin para pakalmahin ang investor. Ang mga salitang magliligtas sa milyon-milyong dolyar na deal. Ang mga salitang alam niya, pero nakakulong lang sa loob ng kanyang isipan. Sino ba naman siya para makialam? Siya lang ang tagalinis, ang anino sa pasilyo. Nakita niya si Sir Miguel na hinampas ang mesa. Isang beses. Mahina, pero sapat na para manahimik ang lahat sa loob. Nakita niya ang pagod at pagkabigo sa mga mata nito. Sa isang saglit, hindi ito ang makapangyarihang CEO. Isa lang itong lalaking nalulunod. At sa saglit na yon, may nagbago sa loob ni Ara. Ang takot na laging bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang kakaibang damdamin. Pagkakataon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Binitiwan niya ang basahan. Dahan-dahan, itinulak niya ang mabigat na pinto ng conference room. Isang maliit na siwang lang. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Mga matang nagtatanong, naiirita. Sino ang naglakas loob na gambalain sila? Nakita nila ang uniforme niya.
Nakita nila ang dalang cart ng panlinis. Ang pagtataka sa kanilang mga muka ay napalitan ng pagkasuklam. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ng isang vice president. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa galit na Hapones. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang kanyang puso. At mula sa bibig ng isang babaeng na amoy panlinis, lumabas ang mga salita. Matatas, magalang, at nasa perpektong wikang Hapon. "Sumimasen," wika niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa simula. "Moshiwake gozaimasen." Ang ibig pong sabihin ng aming CEO, natigilan ang lahat. Ang Japanese investor na kanina'y sumisigaw ay napatingin sa kanya. Ang galit sa mukha ay napalitan ng purong pagkabigla. Si Sir Miguel de la Torre, na nakatayo sa kabilang dulo ng mesa, ay dahan-dahang itinuon ang kanyang malamig na mga mata kay Ara. Walang emosyon, walang mababasa. Tinitigan lang siya nito na para bang ngayon lang siya nakakita ng isang multo na biglang natutong magsalita. Itinuloy ni Ara. Ang kanyang boses ay unti-unting lumakas, puno ng kumpiyansa na tila galing sa ibang mundo. Isinalin niya hindi lang ang mga salita, kundi ang puso ng mensahe. Ipinaliwanag niya ang cultural context na nawawala, ang kahulugan sa likod ng bawat probisyon sa kontrata, gamit ang mga terminong nagpapakita ng pinakamataas na respeto sa kultura ng mga Hapon. Ang tensyon sa silid ay unti-unting nawala, na parang usok na hinipan ng hangin. Ang namumulang mukha ng investor ay bumalik sa normal. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng isang oras, ngumiti ito. May sinabi ito sa Hapon, nakatingin kay Ara. Sinasabi po niya sa ni Ara, ang mga mata ay nakayuko pa rin sa sahig, na mas magaling ka pa raw sa professional na interpreter na kinuha nila. At dahil sa iyong paliwanag, payag na siyang pirmahan ng kontrata. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Nagpalakpakan ng mga executive, ngumiti ang mga Hapones at nakipagkamay kay Sir Miguel na iligtas ang araw, na iligtas ang milyon-milyong dolyar. At si Ara ang tagapagligtas ay dahan-dahang umatras, nais na bumalik sa kanyang pagiging anino. Nais na maglaho muli. Tapos na ang kanyang papel. Pero bago pa siya makalabas ng pinto, isang boses ang pumigil sa kanya. Malamig. Makapangyarihan. Walang bahid ng anumang pasasalamat. Sandali. Lahat ay napatingin kay Sir Miguel de la Torre. Nakatayo ito, ang mga mata ay nakapako pa rin sa kanya. Napahinto si Ara, ang kamay ay nasa doorknob. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Tumigil ito sa mismong harapan niya. Mula sa lapit na ito, naamoy niya ang mamahalin nitong cologne, isang halimuyak na hinding-hindi nababagay sa mundo niya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, mula sa Repsol niyang buhok hanggang sa luma niyang sapatos. Inaasahan ni Ara na sisigawan siya o kaya'y tatanggalin sa trabaho dahil sa pakikialam. Inihanda niya ang sarili sa anumang kahihiyan. Pero hindi iyon ang sinabi nito. Sa harap ng lahat ng matataas na opisyal at mga dayuhang bisita, tinitigan siya ni Miguel de la Torre sa mata at nag-utos sa isang boses na hindi tumatanggap ng pagtutol. Dalhin mo ang mga gamit mo. Tumigil ito sandali. Hinayaang lumubog ang bawat salita. Sumama ka sa opisina ko. Ngayon din. Hindi nagsalita si Miguel de la Torre habang tinatahak nila ang mahabang pasilyo patungo sa kanyang opisina. Hindi niya kailangang magsalita. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng katahimikan sa paligid. Ang mga bulungan ay namamatay. Ang mga pagtawa ay napuputol. Nahahati ang daan na parang dagat sa kanyang pagdaan. Ngunit ngayon, may kakaiba. Sa likuran niya, sumusunod ang isang babaeng nakasuot ng kulay abong uniforme ng janitorial staff. Ang bawat tapik ng mamahalin niyang sapatos
sa marmol na sahig ay sinasabayan ng mahinang kaluskos ng luma at gastadong sapatos nito. Ramdam ni Miguel ang mga mata sa kanilang likuran. Mga matang mapanuri, nagtataka at nanghuhusga. Isang anomalya, isang CEO at isang tagalinis, sabay na naglalakad sa sagradong pasilyo ng 50th floor. Ang bawat isip sa paligid nila ay sumisigaw ng iisang tanong. Bakit? Hindi niya sila pinansin. Ang pagwawalang bahala ay isang sandata na matagal na niyang pinatalas. Pagpasok nila sa kanyang opisina, isang malawak na espasyo na may mga pader na salamin at tanaw ang buong Makati. Automatiko itong nagsara. Ang ingay ng mundo ay naiwan sa labas. Dito sa loob, siya ang hari. Siya ang gumagawa ng mga patakaran. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at tinitigan ng babae. Si Amara Reyes, ayon sa name tag nito. Nakatayo ito sa gitna ng kanyang opisina, mukhang nawawala at naliliitan, na parang isang basang sisiw na napadpad sa pugad ng agila. Nakayuko ito. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa isa't isa. Tila ba iyon ang tanging pumipigil sa kanya para magkawatak-watak? Ang luhika sa isip ni Miguel ay nagtatalo. Isang pagkakamali. Isa siyang empleyado ng agency, hindi ng imperium. Isang liability. Paalisin mo na siya. Ngunit may isang bahagi sa kanya, ang bahaging bihirang magsalita, ang kanyang instinct na nagsasabing iba ang nakita niya kanina. Hindi iyon swerte. Ang ganitong klase ng talino ay hindi basta-basta. Umupo ka, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Nag-aalangan itong umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Ang silyang yon ay para sa mga bilyonaryo at mga foreign dignitaries. Ngayon, inuupuan ito ng isang babaeng amoy panlinis. Binuksan ni Miguel ang kanyang laptop at nagpadala ng mabilis na email sa kanyang sekretarya. Pagkatapos ng 1 minuto, bumukas ang pinto at pumasok ang sekretarya. Nag-iwan ng isang makapal na folder sa mesa ni Miguel at mabilis na lumabas. Hindi man lang magawang tumingin kay Ara. Itinulak ni Miguel ang folder papunta kay Ara. Kontrata. Mula sa isang German tech firm. Isalin mo. Napatingin si Ara sa folder. Pagkatapos ay sa kanya ang mga mata ay puno ng pagkalito. Sir? Bingi ka ba? Malamig niyang tanong. Sabi ko, isalin mo. Sa English. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. May laptop sa mesang yon, turo niya sa isang maliit na workstation sa gilid. Gamitin mo. Hindi na ito nagsalita. Tahimik itong tumayo. Kinuha ang folder at naupo sa tinuro niyang mesa. Sumandal si Miguel sa kanyang upuan. Isang pagsubok. Iyon lang iyon. Kung maipasa niya ito, isa siyang asset. Kung hindi, isa lang siyang kwentong makakalimutan din bukas. Simple. Binuksan niya ang kanyang monitor at sa isang maliit na bintana sa screen, pinanood niya ang live feed mula sa CCTV na nakatutok sa workstation. Inaasahan niyang makikita ang pag-aalangan, ang takot. Inaasahan niyang makikita ang isang tagalinis na hindi alam kung paano buksan ang isang laptop. Ngunit hindi yun ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang pagbabago. Sa sandaling umupo si Ara sa harap ng laptop at binuksan ang folder, nawala ang takot sa kanyang mukha. Nawala ang pagiging mahiyain. Ang kanyang mga balikat ay tumuwid. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kakaibang talas at focus. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard na may kahusayang maikukumpara sa pinakamagagaling niyang encoder. Walang paghinto. Walang pag-aalinlangan. Tila ba ang buong mundo sa labas ng mga pahinang iyon ay naglaho. Napahilig si Miguel palapit sa screen. Sino ba talaga ang babaeng ito? Migs, darling. Naputol ang kanyang pag-iisip. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas at pumasok si Isabela Santiago, ang kanyang dating fiancé. Dala nito ang isang aura ng kapangyarihan at mamahaling pabango na kayang punuin ang anumang silid.
Anong ginagawa ng basura dito? Tanong ni Isabela. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay matalim. Nakatingin kay Ara, na abala pa rin sa pagtatype. She's working. Simpleng sagot ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa monitor. Tumawa si Isabela, isang tawang mapanlait. Working? Migs naman, pinagtitinginan ka na ng buong palapag. Ano ito? Isang charity project? Kung naaawa ka, bigyan mo ng pera, huwag mong ipasok sa opisina mo. This is an embarrassment. Hinarap siya ni Miguel. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang tanging nakakahiya dito, Isabela, ay ang katotohanang kinailangan ng isang janitor para iligtas ang deal na hindi kayang isalba ng buong team mo. Natigilan si Isabela. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. It was an unforeseen circumstance at hindi iyon ang punto. Ang punto ay ang imahe ng kumpanya, ang imahe mo. Ano na lang ang sasabihin ng board o ng papa mo? Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagdulot ng malamig na kuryente sa ugat ni Miguel. Naalala niya ang mga salita nito. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya mula pagkabata. Ang lahat ng tao ay gamit, Miguel. Alamin mo kung para saan sila. Gamitin mo. At pagkatapos ay itapon mo. Walang puwang para sa sentimiento sa negosyo. Ako ang magpapaliwanag sa aking ama. Matigas na sabi ni Miguel. At ako ang CEO. Ang desisyon ko ang masusunod. Talaga? Hamon ni Isabela. Lumapit ito sa kanyang mesa. Kahit na ang desisyon mo ay ang pulutin ng isang basahan mula sa sahig at ilagay sa tabi ng korona. Bago pa makasagot si Miguel, tumayo si Ara mula sa workstation. Tapos na siya. Lumapit siya sa mesa, iniwasan ang tingin ni Isabela at maingat na inilapag ang orihinal na kontrata at isang printout ng kanyang salin. Ang bilis. Masyadong mabilis para maging tumpak. Tapos na po, sir. Mahinang sabi ni Ara. Hindi nagsalita si Miguel. Kinuha niya ang salin ni Ara at ang orihinal na dokumento. Sinimulan niyang basahin, inihahambing ang bawat linya. Siya mismo ay marunong mag-German, sapat para malaman kung tama o mali ang isang salin. Habang nagbabasa siya, ang pagdududa sa kanyang isipan ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. Hindi lang ito tama, perpekto ito. Ang bawat teknikal na termino, ang bawat legal na parirala ay nandoon, ngunit may higit pa. Sa huling pahina, may mga handwritten notes si Ara sa gilid. Note 1. Ang pariralang Geschäftliche Gepflogenheiten ay direktang isinasalin bilang business customs. Ngunit sa konteksto ng Bavaria, mas angkop ang kahulugang honor-bound traditions. Iminumungkahi kong linawin ito sa ating tugon upang ipakita ang ating pag-unawa sa kanilang kultura. Note 2. Ang Section 5B ay gumagamit ng isang German idiom na walang katumbas sa English. Ang salin ay tumpak, ngunit ang intensyon ay maaaring magkaiba. Mag-ingat. Napatingala si Miguel mula sa papel. Tinitigan niya si Ara. Hindi ito trabaho ng isang tagasalin lang. Ito ay trabaho ng isang strategist. Nakita niya ang hindi nakita ng kanyang mga abogadong nagkakahalaga ng libo-libo kada oras. Tumayo si Miguel. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Hindi ito batay sa awa o sentimiento. Ito ay isang calculated business decision. Ang babaeng ito ay hindi isang liability. Isa siyang sandata. Tumingin siya kay Ara. Ang mga mata nito ay nakatingin pa rin sa sahig. Simula bukas, sabi niya, ang boses ay malinaw at pipinal. Hindi ka na maglilinis ng sahig. Ikaw na ang magiging personal language consultant ko. Ang pinto ng opisina ay bumukas sa mismong sandaling iyon. Ang sekretarya ni Miguel ay papasok sana para kumuha ng dokumento. Ngunit si Isabela, na nakatayo malapit sa pinto, ang nakarinig ng lahat. Ang kanyang mukha
na kanina'y puno ng panlalait ay napalitan ng purong pagkagulat at hindi makapaniwalang galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin, hindi kay Miguel, kundi sa babaeng tagalinis na ngayon lang binigyan ng posisyon sa tabi ng hari. Kinabukasan tumayo si Amara Reyes sa harap ng kanyang maliit na aparador. Ang unipormeng kulay abo na suot niya kahapon, ang balat na nagkubli sa kanya sa loob ng 1 taon, ay nakasabit pa rin sa pinto, bahagyang amoy kape at panlinis. Sa tabi nito ay ang iilang piraso ng disenteng damit na meron siya. Isang lumang bestida na isinusuot niya sa simbahan, isang blusa na may maliit na butas malapit sa butones, isang pares ng slacks na medyo kupas na ang kulay. Wala sa mga ito ang tama. Wala sa mga ito ang nababagay sa ika-50 palapag. Sa huli, pinili niya ang blusang puti at ang itim na slacks. Sinubukan niyang planstahin ang mga lukot gamit ang lumang plansa ng kanyang ina. Pero tila ba ang pagiging luma at pagod ay nakatahi na sa tela. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa basag na salamin, hindi isang personal language consultant ang nakita niya. Nakita niya ang sarili niya. Si Ara, isang impostor na naglalaro ng magarbong kasuotan. Ang pagtapak niya sa lobby ng Imperium Global Holdings ay ibang-iba sa dati. Dati, dumediretso siya sa service elevator sa likod, kasama ng ibang mga anino. Ngayon, kailangan niyang dumaan sa harap, sa ilalim ng matatayog na arko at mga dambuhalang chandelier. Agad niyang naramdaman ang mga tingin. Ang mga receptionist na dati hindi siya tinitingnan ay ngayoy nagbubulungan sa likod ng kanilang mga kamay. Ang mga gwardiyang dati, itinatanguan lang siya, ay ngayoy sinusundan siya ng tingin na para bang isa siyang pagkakamali na kailangang itama. Habang paakyat ang elevator, kasabay ng mga empleyadong nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa isang buwang sahod niya, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng hangin sa kanyang dibdib. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na leather briefcase at mamahaling cellphone. Siya, may hawak na lumang bag na naglalaman ng isang kwaderno at isang ballpen. Pagdating sa ika-50 palapag, ang pakiramdam ay lalong lumala. Dito, ang katahimikan ay may tunog. Ang tunog ng pera, ng kapangyarihan. Bawat isa ay kumikilos ng may layunin. Ang mga takong ay tumutunog sa sahig na parang mga martilyo sa isang construction site ng ambisyon. At siya, nakatayo lang doon, isang balakid sa daan. "Excuse me." Isang babae ang dumaan sa tabi niya. Hindi man lang siya tiningnan at bahagyang nabunggo ang kanyang balikat. Walang desk na naghihintay para sa kanya. Walang nagsabi kung saan siya pupunta. Ang sekretarya ni Sir Miguel na nakita niya kahapon ay tiningnan lang siya na parang isa siyang mantsa sa pader bago muling ibinaling ang atensyon sa computer nito. Excuse me po," lakas loob na tanong ni Ara. "Ako po si Amara Reyes. Pinapunta po ako ni Sir Miguel dito." Tinaasan lang siya ng kilay ng sekretarya. "Alam ko, maghintay ka dyan." Kaya naghintay siya sa isang sulok, nakatayo. 10 minuto, 20 minuto, 1 oras. Ang mga empleyado ay dumadaan. Ang ilan ay nagpipigil ng tawa. Ang ilan ay umiiling na lang. Siya ang bagong attraction sa zoo. Sa wakas, tinawag siya ng sekretarya. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. "Doon ka muna," sabi nito. Itinuturo ang isang maliit na pinto sa dulo ng pasilyo. Wala pang available na desk para sa'yo. Ang pinto ay patungo sa supply room. Ang silid ay masikip, puno ng mga kahon ng bond paper, mga toner ng printer, at mga lumang kagamitan. May isang maliit at maalikabok na upuan sa isang sulok. Iyon ang kanyang opisina. Ang puso ni Ara ay gumuho. Mula sa pagiging tagalinis ng sahig, ngayon ay naging isa siyang palamuti sa bodega. Umupo siya, naramdaman ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Muli,
Gusto na lang niyang maging invisible. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela Santiago. May dalang isang tasa ng kape at isang folder. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Oh, nandito ka lang pala," sabi niya, na para bang nagulat. "Kanina pa kita hinahanap. Sir Miguel wants you to translate this for our Russian partners. Very urgent." Inabot niya ang folder. Sa wakas, isang gawain, isang bagay na magpapatunay na karapat-dapat siya. "Sige po, ma'am," sabi ni Ara, buong pasasalamat na kinuha ang folder. "Good. Mag-ingat ka dyan. Mainit ito," sabi ni Isabela. Itinaas ng bahagya ang tasa ng kape at habang sinasabi niya iyon, bahagya siyang natisod. Isang pagkilos na napaka-perpekto, napakasinadya. "Oops, sorry," sabi ni Isabela. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang mainit na kape ay bumuhos, hindi sa kanya, kundi sa mga papel na hawak ni Ara. Ang mahahalagang dokumento ay agad na nabasa at namantsahan ng itim na likido. Sinadya niya. Alam ni Ara na sinadya niya iyon. "Oh my goodness, I'm so clumsy," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Naku ko, kailangan pa naman yan agad. I guess you'll have to start over. I-print mo na lang ulit kung mahahanap mo kung paano." Ngumiti ito ng matamis bago tumalikod at umalis. Iniwan si Ara na nakatitig sa basang-basa at walang kwentang mga papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang kunin ang kanyang bag at umalis. At hinding-hindi na bumalik. Pero pagkatapos ay naalala niya ang mukha ng kanyang ina. Ang pagod sa mga mata nito tuwing gabi. Naalala niya ang bayarin sa kuryente. Ang gamot para sa kanyang ama. Huminga siya ng malalim. Hindi siya bibigay. Itinapon niya ang mga sirang papel at lumabas ng supply room. Walang pumansin sa kanya. Humanap siya ng isang bakanteng computer sa isang cubicle na wala pang tao. Ginamit niya ang kanyang limitadong kaalaman para mahanap ang file sa company server. At nagsimula siyang magtrabaho mula sa simula. Lumipas ang mga oras. Tanghalian na. Pero walang nagyaya sa kanya. Walang kumausap sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng pag-type sa keyboard at ang kumakalam niyang sikmura. Bandang hapon, habang abala siya sa pagsasalin, isang anino ang tumakip sa kanyang cubicle. Napatingala siya. Si Sir Miguel. Naglalakad ito sa pasilyo, may kausap sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa pwesto ni Ara. Nakita siya nito. Nakita nito ang kanyang kalagayan. Nakaupo sa cubicle ng iba. Walang sariling gamit. Na parang isang pulubi na pinayagang pumasok sa palasyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Isang segundo na puno ng pag-asa para kay Ara. Tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila. Ipakita mo sa kanila na may lugar ako dito. Ngunit ang mukha ni Sir Miguel ay nanatiling isang blangkong maskara. Walang mababasa, walang reaksyon, na para bang tumitingin lang siya sa isang piraso ng muebles. Pagkatapos ng isang segundo, nagpatuloy ito sa paglalakad, hindi man lang bumagal, at nawala sa isang kanto. Gumuho ang anumang natitirang pag-asa sa puso ni Ara. Naiintindihan na niya. Inilagay siya ni Sir Miguel dito, ngunit hindi siya nito ipagtatanggol. Isa siyang eksperimento, isang gamit. At kung masira ang gamit na ito, madali lang itong itapon. Nasa kanya ang lahat. Kailangan niyang mabuhay sa digmaang ito ng mag-isa. Nang matapos ang araw, halos manhid na si Ara sa pagod at gutom. Tapos na ang pagsasalin. Inilagay niya ito sa isang malinis na folder. Niligpit niya ang kanyang mga gamit. Ang lahat ay bumabalik sa dati nilang ginagawa, naghahanda ng umuwi. Walang sino man ang nagpaalam sa kanya. Habang naglalakad siya palabas, dala ang bigat ng isang buong araw ng kahihiyan, tinanong niya ang kanyang sarili,
kung babalik pa ba siya bukas. Baka tama si Isabela. Baka isa lang siyang basurahan na nagkukunwaring ginto. Baka dapat na siyang sumuko. Habang nasa loob siya ng elevator, pababa, mag-isa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang luma at mumurahing cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, isang text message, mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Naglalaman lamang ito ng isang maikling pangungusap. Conference Room B, 10 minutes. May investor galing Germany. Nakatayo si Miguel de la Torre sa likod ng one-way glass mirror sa observation room katabi ng Conference Room B. Mula dito, kitang-kita niya ang lahat ng nasa loob, ngunit walang sino man sa kanila ang nakakakita sa kanya. Ito ang kanyang teritoryo. Ang kanyang paraan ng pagmamasid sa laro. Hindi ito awa. Ito ay isang kalkuladong sugal. Ang text message na ipinadala niya ay isang pain, isang huling pagsubok. Matapos makita ang kalagayan ni Ara sa buong araw, itinaboy sa isang bodega, pinahiya at binaliwala. Nais niyang malaman kung ang apoy na nakita niya kahapon ay isang tsamba lang o isang tunay na ningas. Dahil sa mundo niya, ang talino ay hindi sapat. Kailangan mo rin ng tibay ng loob para mabuhay. Nasa loob na ng silid ang dalawang German investors, sina Herr Schmidt at Herr Wagner, mga lalaking matitigas ang mukha na para bang inukit sa bato. Kasama nila ang dalawa sa kanyang mga senior vice president na halatang pinagpapawisan sa kaba. Eksaktong 10 minuto matapos niyang ipadala ang text, bumukas ang pinto. Pumasok si Amara Reyes. Hindi siya ang babaeng nakita niyang nakayuko sa isang sulok kanina. Ang pumasok ay ang babaeng nakita niya sa conference room kahapon. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng pagod, ay alerto at nakapokus. Dala niya ang luma niyang bag. Ngunit ang paraan ng paghawak niya dito ay tila ba isa itong mamahaling briefcase. Isang mahinang tisk ang kumawala sa bibig ng isa sa mga VP nang makita si Ara. Pagtataka at pagkadismaya. Ngunit hindi ito pinansin ni Ara. Naglakad siya papunta sa mesa, yumuko ng bahagya sa mga bisita at nagsalita sa malinaw at matatag na German. Guten Abend, meine Herren. Mein Name ist Amara Reyes. Ich werde heute Abend Ihr Dolmetscher sein. Napatingin sa kanya ang dalawang Aleman, halatang nagulat. Mula sa isang babaeng simple ang anyo, lumabas ang isang boses na may awtoridad. Tumango sila. Ang laro ay nagsimula na. Pinanood ni Miguel ang bawat kilos, pinakinggan ang bawat salita. Ang usapan ay tungkol sa isang sensitibong bahagi ng partnership agreement. Ang mga abogado sa magkabilang panig ay nagtatalo sa isang partikular na sugnay. Hindi namin matatanggap ang clause na ito, sabi ng isa sa mga VP ni Miguel. Masyadong malabo. It gives your side too much unilateral power. Isinalin ito ni Ara. Sumagot si Herr Schmidt, ang mas matanda sa dalawang Aleman. Ang kanyang boses ay matigas. Das ist nicht mein Bier. Isinalin ito ni Ara pabalik sa English, ngunit huminto siya sandali. Sir, sabi niya, lumingon sa VP. Ang sinabi po niya ay, that is not my beer. Ito po ay isang German idiom. Ang ibig sabihin po nito ay that is not my problem or that's not my business. Ipinapahiwatig po niya na ang panganib ay nasa panig lang natin at wala silang pakialam dito. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa mukha ng kanyang VIP. Kung ibang interpreter ang nagsalin, maaaring literal nilang sinabi ang that is not my beer na magdudulot lamang ng kalituhan. Ngunit hindi doon natapos si Ara. Humarap siyang muli sa mga Aleman at nagsalita sa kanilang wika. Ang tono niya ay magalang ngunit matatag. Hindi lang siya nagsasalin. Nakikipag-usap siya. Nakikipagnegosasyon. Hindi naintindihan ni Miguel ang lahat ng sinabi niya, ngunit naintindihan niya ang epekto. Ang matigas na mukha ni Herr Schmidt ay unti-unting lumambot. Pagkatapos ng ilang sandali, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Tumawa ito. Isang maikli,
Malakas na tawa na yumanig sa buong silid. Sinabi nito ang isang bagay kay Ara. Tinatapik ang mesa sa pagsang-ayon. Anong sabi niya? Tanong ng VP, halatang nabigla. Tumingin si Ara sa kanila. Sinabi ko po na naiintindihan natin ang kanilang punto, pero sa kultura ng negosyo sa Pilipinas, ang isang partnership ay parang pag-inom ng iisang baso ng beer. Kung may lason ito para sa isa, lason ito para sa lahat. Paliwanag niya. Sabi po niya, sa buong buhay niya sa pagnenegosyo, ngayon lang daw siya nakarinig ng ganoong klaseng paliwanag. At dahil doon, pumapayag na siyang baguhin ang sugnay para maging patas sa magkabilang panig. Isang alon ng paghanga ang dumaan sa kalooban ni Miguel. Isang paghangang hindi niya madalas maramdaman. Niligtas niya ang deal kahapon. At ngayon, pinaganda pa niya ito. Hindi sa pamamagitan ng mga numero o banta, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa, sa pamamagitan ng mga salita. Nang matapos ang pulong at nagkamayan na ang lahat, nanatili si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Ang mga VP ay masayang-masaya. Binabati ang isa't isa. Si Ara ay tahimik na nakatayo sa isang tabi, muling nagiging anino. Habang papalabas ang mga tao, nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Mula sa kabilang panig ng salamin, nakita niya ito. Nakita niyang napatingin si Ara sa direksyon ng observation room na para bang alam nitong nandoon siya. Isang segundong pagtatagpo ng mga mata. Nakita niya sa mga mata nito ang pagod. Ngunit meron ding isang kislap ng tagumpay. At sa isang saglit, naisip ni Miguel kung ano ang nakita nito sa kanya, kung meron man. Marahil ay isang anino lang din sa likod ng madilim na salamin. Lumabas siya ng observation room at hinintay na makaalis ang lahat. Si Ara na lang ang natira sa conference room, nililigpit ang kanyang mga gamit. Pumasok siya. Napahinto ito nang makita siya. Sir, naglakad siya palapit. Walang emosyon sa kanyang mukha, walang ngalang ngiti. Nakita ko ang ginawa mo. Napayuko ito. Trabaho ko lang po. Hindi, sabi ni Miguel. Ang trabaho mo ay magsalin. Ang ginawa mo ay higit pa doon. Tumigil siya sa harap nito, sapat na malapit para makita ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Magaling. Itinaas ni Ara ang kanyang mukha. Ang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat. Mas magaling sa inaasahan ko. Dagdag ni Miguel. Ang papuring iyon na napakatipid at simple ay ang pinakamataas na parangal na kaya niyang ibigay. At nakita niya ang epekto nito kay Ara. Isang bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi. Isang kislap sa kanyang mga mata na mas maliwanag pa kaysa sa tagumpay kanina. Ito ay ang kislap ng pagkilala. Salamat po, sir. Halos pabulong nitong sabi. Umuwi ka na. May ia-assign akong desk para sa'yo bukas. Sabi niya bago tumalikod. Iyon lang. Tapos na ang usapan. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina. Ngunit hindi siya mapakali. May isang bagay sa loob niya na nag-iba. Ang babaeng yon, hindi lang siya isang asset. Mayroon siyang isang bagay na bihira niyang makita. Isang tunay na galing na hindi nababahiran ng kayabangan. Naupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang tablet. Pinapanood ang live feed mula sa hallway CCTV. Isang ugali na niya para sa seguridad. Nakita niya si Ara na naglalakad sa pasilyo, mag-isa. Pagkatapos, isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa isang opisina at hinarang ang daan nito. Si Isabela. Hindi marinig ni Miguel ang pinag-uusapan nila, ngunit kitang-kita niya ang eksena. Ang mapagmataas na tindig ni Isabela, ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Ang dahan-dahang pagkawala ng kislap sa mga mata ni Ara. Nakita niya kung paano naging defensive ang postura ni Ara, kung paano ito dahan-dahang yumuyuko, na parang isang halamang nalalanta sa ilalim ng nakakapasong araw. Nakita niya ang matamis, ngunit mapanganib na ngiti sa labi ni Isabela bago ito tumalikod at iniwan si Ara na mag-isang nakatayo sa gitna ng walang laman na pasilyo.
Tila ba mas mabigat pa ang pasan kaysa noong dumating ito kanina. Naramdaman ni Miguel ang pagkuyom ng kanyang panga. Hindi niya narinig ang mga salita, ngunit alam niya ang lason na dala ng mga ito. Kahit anong gawin mo, isa ka pa ring basurera. Bulong ni Isabela habang papalayo. Sapat lang para marinig ni Ara. Huwag mong isipin na may lugar ka dito, lalo na sa buhay ni Miguel. Totoo sa kanyang salita, kinabukasan ay may desk nang naghihintay para kay Amara Reyes. Hindi ito kasing laki ng sa mga executive at nakapwesto ito sa isang sulok na malayo sa sentro ng aksyon, ngunit ito ay sa kanya. Mayroon itong bagong computer, isang telepono at isang maliit na nameplate na nagsasabing A. Reyes, Language Consultant. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara na siya ay isang tunay na bahagi ng ika-50 palapag, ngunit ang isang desk at isang nameplate ay hindi kayang baguhin ang isip ng mga tao. Ang dating hayagang panlalait ay napalitan ng isang bagay na mas masakit, ang matatamis at huwad na mga ngiti. Good morning, Ara! Bati sa kanya ng mga empleyadong dati. Hindi siya pinapansin, ngunit ang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Ang mga pagbati ay may kasamang bahagyang pag-iling kapag nakatalikod na siya. Kapag pumupunta siya sa pantry para kumuha ng tubig, ang masayang kwentuhan ay biglang hihinto. Lahat ay ngingiti sa kanya, ngunit walang mag-aanyayang sumali. Kapag tanghalian, walang nagtatanong kung saan siya kakain. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang grupo at siya nananatiling isang islang nag-iisa sa gitna ng karagatan ng mga cubicle. Si Isabela Santiago naman, ang pinakamatamis sa lahat. Kamusta ang bago mong desk, dear? Komportable ba? Tanong nito. Ang boses ay parang pulot-pukyutan, ngunit ang mga mata ay nangangako ng kamandag. Natutunan ni Ara na ngumiti pabalik. Natutunan niyang magpasalamat sa mga pekeng papuri. Natutunan niyang ibaon ang kanyang trabaho sa ilalim ng bundok ng mga dokumento na ibinibigay sa kanya ni Sir Miguel. At totoo ngang isang bundok iyon, mga kontrata mula sa France, mga technical manual mula sa Korea, mga market study mula sa Brazil. Tila ba sinusubok ni Sir Miguel ang hangganan ng kanyang kakayahan? Hindi nagrereklamo si Ara. Sa katunayan, nagpapasalamat siya. Ang trabaho ang naging kanyang kanlungan. Ang mga salita mula sa iba't ibang wika ang naging kanyang mga kaibigan sa loob ng malamig na opisina. Isang Biyernes ng gabi, halos wala ng tao sa palapag. Ang karaniwang abalang tunog ng mga keyboard at telepono ay napalitan na ng isang mapayapang katahimikan. Si Ara na lang ang natira, tinatapos ang isang kumpidensyal na ulat na kailangan ni Sir Miguel para sa isang pulong sa Lunes. Ang tanging ilaw na bumubuhay sa malawak na dilim ay nagmumula sa kanyang monitor at sa isang siwang ng liwanag sa ilalim ng pinto ng opisina ng CEO. Nandoon pa rin siya. Napatingin si Ara sa orasan. Halos 9:00 na ng gabi. Naramdaman niya ang pagod at gutom, ngunit may isang bahagi sa kanya na nag-aalala. Ang lalaking iyon, tila ba hindi natutulog? Tila ba ang buong bigat ng imperium ay pasan niya sa kanyang mga balikat, mag-isa? Tumayo siya at nagtungo sa pantry para timplahin ang sarili ng instant na kape. Habang hinahalo niya ang mainit na tubig, napatingin siyang muli sa siwang ng liwanag. Walang pag-iisip, kumuha siya ng isa pang tasa at tinimplahan din ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang papalapit siya sa pinto ng opisina nito. Ano ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Baka isipin nitong nakikialam siya. Baka isipin nitong nagpapapansin siya. Ilang beses siyang humakbang pabalik, handa nang bumalik sa kanyang desk. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang nakita niyang pagod sa mga mata nito kahapon. Ang uri ng pagod na hindi kayang itago ng mamahaling suit. Huminga siya ng malalim at kumatok ng 3 beses. Mahina. Magalang pasok. Isang boses mula sa loob ang sumagot. Pagod ngunit matalas.
Dahan-dahang itinulak ni Ara ang pinto. Nakita niya si Miguel de la Torre na nakaupo sa kanyang mesa. Ang liwanag mula sa kanyang laptop ay nag-iilaw sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang coat at ang sleeves ng kanyang puting polo ay nakatupi hanggang sa siko. Ang kanyang karaniwang maayos na buhok ay bahagyang magulo. May mga folder at papel na nakakalat sa kanyang mesa. Isang bihirang tanawin ng organisadong kaguluhan. Napatingala ito at sa isang saglit, nakita ni Ara ang pagkagulat sa mga mata nito bago ito muling naging isang blangkong maskara. Reyes, akala ko umuwi ka na. Hindi pa po, sir. Tinatapos ko pa po yung report. Mahina niyang sagot. Itinaas ng bahagya ang dalang tasa. Nagtimpla po ako ng kape. Naisip ko po, baka gusto niyo rin. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito. Pagkatapos ay ang tasang dala niya na para bang sinusuri kung may lason ba ito. Ang katahimikan ay tumagal at naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Isang pagkakamali. Isa itong malaking pagkakamali. Pasensya na po, sir. Hindi na po maulit. Ilapag mo dyan, utos nito. Itinuro ang isang maliit na espasyo sa kanyang mesa. Gulat man, sinunod niya ito. Maingat niyang inilapag ang tasa. Sinisiguradong hindi ito makakatapon sa anumang dokumento. Nang akmang tatalikod na siya para umalis, muli itong nagsalita. Bakit ka pa nandito? Hindi ito isang tanong ng pagtataka. Ito ay isang tanong na naghahanap ng tunay na sagot. Humarap siyang muli. Kailangan niyo po yung ulat para sa Lunes. Gusto ko lang pong siguraduhin na maayos ang lahat. Sumandal si Miguel sa kanyang upuan. Tinitigan siya. Kahit Biyernes ng gabi? Kahit wala nang nagbabantay sa'yo? Tumango si Ara. Ang trabaho po ay trabaho, sir. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa gilid ng ang labi ni Miguel. Napakabilis na kung kumurap si Ara ay hindi niya ito makikita. Umupo ka muna, Reyes. Sandali lang. Nag-aalangan man, umupo si Ara sa silyang nasa harap ng mesa nito. Kinuha ni Miguel ang tasa ng kape at ininuman ito. Masyadong matamis, sabi nito. Ngunit hindi naman ibinaba ang tasa. Pasensya na po, sir. Huwag kang hingi ng pasensya. Sabi nito, ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. So bakit? Po? Bakit mga wika? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na kuryosidad. Hindi karaniwan. Saan mo natutunan ang lahat ng iyon? Ito ang unang pagkakataon na may nagtanong sa kanya. Hindi bilang isang pagsubok, kundi bilang isang tunay na tanong. Sa mga libro po, sagot ni Ara, dahan-dahang bumababa ang kanyang depensa. Sa internet, noong bata po ako, yun ang paraan ko para makita ang mundo. Kapag nagbabasa po ako sa ibang wika, parang nakakapunta ako sa ibang lugar nang hindi umaalis sa bahay namin. Para makatakas, sabi ni Miguel, hindi bilang tanong, kundi bilang isang pag-unawa. Tumango si Ara. Opo, para makatakas at para makipag-usap sa buong mundo. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng hiya sa pagsasabi nito. Sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Miguel, tila ba naiintindihan nito? At ikaw, sir? Biglang lumabas sa bibig ni Ara. Agad siyang nagsisi. Sino ba siya para magtanong sa isang de la Torre? Pasensya na po. Hindi. Pagputol nito. Okay lang. Anong tungkol sa akin? Bakit? Bakit po ninyo ginagawa ito? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Ang manatili dito hanggang hating gabi. Ang pasanin ng lahat. Huminga ng malalim si Miguel. Tumingin ito sa bintana, sa libu-libong ilaw ng syudad sa ibaba. Dahil ito ang inaasahan sa akin, sabi nito. Ang boses ay mas mababa, mas personal. Ang pangalan ko, ang turing ito. Ito ang pamana ng aking ama. Kailangan kong siguraduhin na hindi ito guguho, walang puwang para sa pagkakamali. Sa sandaling iyon,
Nakita ni Ara ang nasa likod ng mga ngiti o sa kaso ni Miguel, sa likod ng kawalan ng ang ngiti. Nakita niya ang bigat ng korona, ang kalungkutan ng pag-iisa sa tuktok. Hindi siya ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng lahat. Isa lang siyang anak na sumusubok na abutin ng mga inaasahan ng kanyang ama. Katulad niya, na sumusubok na abutin ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa. Dalawang tao mula sa magkaibang mundo na sa isang saglit ay natagpuan ang isang karaniwang lupa sa gitna ng isang madilim na opisina sa ibabaw ng 2 tasa ng kape. Dapat na po akong bumalik sa trabaho, sabi ni Ara, dahan-dahang tumatayo. Reyes, pagtawag ni Miguel na nagpatigil sa kanya. Lumingon siya. May pamilya ka pa ba? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Ara, ito ay tumama sa isang sugat na matagal na niyang itinatago. Ang tanong na yon ay nagbalik sa kanya sa isang nakaraang puno ng sakit, isang nakaraang hindi niya alam ay may koneksyon sa lalaking nasa harap niya. Napalunok siya. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Ang taunang gala ng Imperium Global Holdings ay hindi lang isang party. Isa itong teatro, isang entablado, kung saan ipinapakita ang kapangyarihan, kung saan ang halaga ng bawat isa ay nasusukat sa tatak ng kanilang suot at sa bigat ng kanilang mga alahas. Dito, ang bawat ngiti ay isang maskara at bawat pag-uusap ay isang kalkuladong hakbang sa laro ng ahas at hagdan. At si Miguel de la Torre, bilang hari ng kahariang ito, ay kinasusuklaman ang bawat segundo nito. Nakatayo siya sa isang sulok ng Grand Ballroom, hawak ang isang baso ng champagne na hindi niya iniinom. Pinapanood niya ang kanyang mga empleyado, mga kasosyo sa negosyo, at mga kakumpetensya na nagpapalitan ng mga pekeng papuri. Ito ang kinakailangan, ang ritual. Ang kanyang mga mata ay walang tigil sa paghahanap. Hinahanap niya ang isang mukha na alam niyang hindi nabibilang dito, ngunit isang mukha na siya mismo ang nag-utos na dumalo. Hindi po ako bagay dyan, sir, sabi sa kanya ni Ara kaninang umaga. Ang mga mata ay puno ng takot. Isa kang consultant ng kumpanyang ito, Reyes. Ang presensya mo ay kinakailangan. Matigas niyang sagot. Hindi ipinapahalata na ang tunay na dahilan ay dahil gusto niyang makita kung paano ito kikilos sa labas ng opisina. Gusto niyang makita kung ang katalinuhang ipinapakita nito sa trabaho ay kayang mabuhay sa isang pugad ng mga buhaya. At pagkatapos, nakita niya ito. Nakatayo malapit sa entrada, tila ba nais lamunin ng pader sa kanyang likuran. Si Amara Reyes. Suot nito ang isang simpleng itim na bestida. Malinis, disente, ngunit sa dagat ng mga kumikinang na gown at designer suits, ito ay parang isang maya na napadpad sa isang kawan ng mga paboreal. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang at ang tanging alahas niya ay isang manipis na kwintas. Para sa iba, isa siyang kahihiyan, isang pagkakamali. Ngunit para kay Miguel, sa hindi maipaliwanag na dahilan, siya ang tanging totoong bagay sa silid na yon. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Nakita niya kung paano nito pinipilit ngumiti kapag may dumadaan. Nakita niya kung paano ito dahan-dahang umatras sa isang sulok na madilim, umaasang maging invisible. Gusto niyang lapitan ito. Ngunit alam niyang ang paglapit niya ay maglalagay lang ng mas malaking target sa likod nito. Kaya naghintay siya. Nagmasid. Ang kanyang atensyon ay napunta kay Isabela na siyang sentro ng gabi. Bumabati sa mga bisita na para bang siya ang reyna, suot ang isang pulang gown na sumisigaw ng atensyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, nginitian siya nito. Isang ngiting nangaangkin bago nagpatuloy sa kanyang pag-ikot. Maya-maya, umakyat si Isabela sa entablado para sa kanyang pambungad na pananalita bilang Executive Vice President.
Ang kanyang boses ay matamis at kaakit-akit. Pinupuri ang tagumpay ng kumpanya. At ang tagumpay na ito ay dahil sa ating dedikasyon sa kahusayan, sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa buong ballroom. Tinatanggap natin ang pinakamagagaling at hindi tayo nagbibigay puwang para sa mga hindi karapat-dapat. Dahil sa Imperium, naniniwala tayo na ang bawat isa ay dapat manatili sa lugar kung saan sila nabibilang. Isang patutsyada. Malinaw at matalim. Nakita ni Miguel ang epekto nito kay Ara. Nakita niya kung paano ito lalong napayuko, nais na maging mas maliit, ngunit hindi pa tapos si Isabela. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba ito ng entablado at, na parang isang heat-seeking missile, nilapitan ng isang grupo ng mahahalagang kliyente na nakatayo malapit sa kinatatayuan ni Ara. Mr. Tan, Mrs. Tsai, I'm so glad you could come, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. At pagkatapos, lumingon siya kay Ara na may isang peking ng ngiti ng pagkagulat. Oh, Ara, nandito ka pala. Hindi kita napansin. Lumapit siya, hinawakan ang braso ni Ara, na para bang matalik silang magkaibigan. Everyone, I'd like you to meet Amara Reyes, ang pinakabago nating asset, sabi niya. Ang salitang asset ay puno ng panunuya. Napakagaling ng kwento niya. You won't believe it. Dati, siya lang naman ang tagalinis ng sahig sa palapag natin. Can you imagine? Ang mga ngiti sa mukha ng mga kliyente ay naglaho, napalitan ng awkward na katahimikan at mga tinging mapanuri. Isang tunay na rags to riches story, di ba? Patuloy ni Isabela, hinihigpitan ng hawak sa braso ni Ara. Ipinapakita lang nito na sa Imperium, kahit ang basura ay maaaring maging recyclable. Iyon na yon, ang huling patak. Nakita ni Miguel ang pamumula ng mukha ni Ara, ang panginginig ng kanyang mga labi. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata at sa loob niya, isang galit na matagal nang natutulog ang biglang nagising. Isang galit na hindi para sa negosyo, kundi isang bagay na mas personal. Bago pa may makapagsalita, bago pa tuluyang mabasag si Ara, humakbang siya. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at tiyak. Ang mga tao ay tumabi sa kanyang daraanan. Ang mga bulungan ay namatay. Tanging ang tunog ng kanyang mga sapatos ang umalingaw-ngaw sa sahig na marmol. Huminto siya sa harap ng grupo. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para baguhin ang buong kapaligiran. Hindi niya tiningnan si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara. Miss Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang durugin ng sinuman. Napatingala si Ara. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkabigla. Inanyayahan kitang sumayaw kanina pa, sabi ni Miguel, isang kasinungalingan na lumabas ng napakatotoo. Patawad kung ngayon lang ako nakalapit. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang paanyaya, isang utos, isang pagliligtas. Natigilan ng lahat. Ang mukha ni Isabela ay hindi maipinta. Ang mga kliyente ay napanganga. Nag-aalangan si Ara. Ngunit pagkatapos, sa gitna ng kanyang takot at kahihiyan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at inilagay sa palad ni Miguel. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Malamig ang kamay ni Ara at nanginginig. Hinawakan ito ni Miguel ng mahigpit. At kung may problema kayo doon, sabi ni Miguel, sa wakas ay tiningnan ang lahat. Si Isabela ang mga kliyente. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng yelo. Sa akin kayo magpaliwanag. Walang nangahas na sumagot. Dinala niya si Ara sa gitna ng dance floor, sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ang banda, na tila nakuha ang senyas, ay nagsimulang tumugtog ng isang mabagal na himig. Inilagay niya ang isang kamay sa baywang nito at ang isa ay hawak pa rin ang kamay nito. Nag-aalangan nitong
Inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya. Nagsimula silang sumayaw. Ang buong ballroom ay nakatingin sa kanila. Ang CEO at ang dating tagalinis, isang eskandalo, isang deklarasyon, wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig, na dahan-dahang humihinga ng maluwag. Naramdaman niya ang pag-init ng kamay nito sa loob ng kanyang palad. "Okay ka lang?" tanong niya. Sapat na mahina para silang dalawa lang ang makarinig. Tumango ito, hindi makapagsalita. "Huwag kang matakot," bulong niya. Inilapit ang kanyang bibig sa tainga nito. Ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa balat nito. "Nandito ako." At sa ilalim ng libu-libong kumikinang na kristal, sa gitna ng dagat ng mga maskara, ang hari ay sumayaw kasama ang maya. Ipinapakita sa lahat na sa kanyang kaharian, siya ang nag-iisang nagtatakda kung sino ang karapat-dapat. Ang sayaw na yon ang nagbago sa lahat. Hindi nito pinatahimik ang mga bulungan. Sa katunayan, lalo pa itong lumakas. Ngunit ngayon, may halong takot na ang mga ito. Ang dating hayagang panlalait ay naging mga pasimpleng sulyap at mga usapang namamatay kapag dumarating si Ara. Ang kanyang presensya ay naging isang babala. Siya ang babaeng isinayaw ng CEO. Para kay Amara Reyes, ang pakiramdam ay parang lumulutang siya sa isang panaginip na anumang oras ay maaari siyang magising. Nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Sir Miguel sa kanya. Ang kanilang mga interaksyon ay hindi na limitado sa trabaho. May mga pagkakataong mahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa kanyang opisina, at kapag nagtama ang kanilang mga mata, hindi na ito agad umiiwas. May mga umagang pagdating niya ay may isang tasa ng kape na naghihintay sa kanyang desk, na ayon sa sekretarya ay utos ng boss. Isang hapon, habang abala siya sa pagtatrabaho, isang text message ang dumating mula sa kanya. "Nasa bubong ako. Dalhin mo yung Italian translation at isang kape." Nang umakyat si Ara sa rooftop, ang pribadong hardin ng CEO, nakita niya itong nakatayo sa gilid, nakatingin sa syudad sa ibaba. Ang hangin ay malakas. Ginugulo ang buhok nito at nililipad ang dulo ng kanyang coat. "Sir," sabi ni Ara. Iniabot ang folder at ang kape. "Tingnan mo," sabi ni Miguel, hindi lumilingon. Mula dito, ang lahat ng tao ay parang mga langgam lang. Ang mga gusali ay mga laruan. Madaling isipin na ikaw ang Diyos ng lahat ng ito. "Pero hindi po kayo Diyos," mahinang sagot ni Ara. Tumatabi sa kanya. May sapat na distansya sa pagitan nila. Sa wakas, ay lumingon ito sa kanya. Isang maliit na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. "Tama. Isa lang akong lalaking may mas malaking mga laruan kaysa sa iba. Ang mga sandaling tulad nito, ang mga nakaw na pag-uusap, ang mga bihirang nangiti, ang naging paboritong bahagi ng araw ni Ara. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Mrs. Reyes ang language consultant at hindi rin ito si Sir Miguel de la Torre ang CEO. Sila ay sina Ara at Migs, 2 taong nagkakatagpo sa gitna ng kanilang magkaibang mundo. Ang pagiging malapit nila ay nagbigay kay Ara ng mas maraming responsibilidad. Isang araw, ipinatawag siya ni Miguel sa kanyang opisina. Ang mga lumang file ng kumpanya ay isang gulo. Sabi nito, minamasahe ang kanyang sentido. Kailangan nating i-digitize ang lahat ng mahahalagang kasunduan mula sa nakalipas na 20 taon. Walang sino man ang mapagkakatiwalaan kung gumawa nito, kundi ikaw. Ito ay mga kumpidensyal na dokumento. Iyon ay isang malaking pagtitiwala. Para kay Ara, iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang promosyon. Ang gawain ay nagdala sa kanya sa records room sa basement, isang lugar na malamig, tahimik at amoy lumang papel. Dito nakaimbak ang kasaysayan ng Imperium, nakasiksik sa daan-daang makakapal na folder at mga filing cabinet na bakal. Sa loob ng maraming araw, iyon ang naging mundo ni Ara.
Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng scanner at ang alikabok ng nakaraan. Isang araw, habang inaayos niya ang isang cabinet na may markang Mergers and Acquisitions 95-2005, isang folder na may kakaibang kulay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mas luma ito kaysa sa iba at ang label ay sulat kamay. Project Nightingale. Walang ganitong proyekto sa listahang ibinigay sa kanya ni Miguel. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang folder ay naglalaman ng mga dokumento tungkol sa isang hostile takeover, isang agresibong pagbili sa isang maliit na kumpanya. Mga legal na liham, mga ulat sa pananalapi, mga press clipping. Binasa niya ang pangalan ng kumpanyang binili. Ang kanyang paghinga ay biglang naputol. Reyes Print and Publishing. Ang puso ni Ara ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na parang isang martilyong pumupukpok sa loob ng kanyang dibdib. Hindi maaari. Maraming Reyes sa mundo. Isang nagkataon lang ito. Ngunit habang binabasa niya ang mga detalye, ang pagtanggi ay dahan-dahang napalitan ng isang lumalamig na katotohanan. Ang address ng kumpanya, ang pangalan ng presidente, Eduardo Reyes, ang kanyang ama. Ang mga salita sa pahina ay nagsimulang lumabo. Ang mga numero sa mga ulat sa pananalapi ay naging mga anino ng isang nakaraang matagal na niyang sinubukang kalimutan. Naalala niya ang mga gabi kung kailan hindi umuuwi ang kanyang ama. Naalala niya ang mga pag-uusap sa telepono kung saan sumisigaw ito. Naalala niya ang araw na dumating ito sa bahay, isang lalaking wasak, at sinabing, wala na. Kinuha nila ang lahat. Ang sakit ng ulo na palagi niyang nararamdaman ay bumalik ng may paghihiganti. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga huling pahina ng folder. Naroon ang pangwakas na kasunduan sa pagbili. Ang dokumentong naglipat ng lahat ng ari-arian ng Reyes, Print and Publishing sa Imperium Global Holdings para sa isang halagang napakaliit, isang halaga ng pang-aalipusta. At sa ilalim, sa linya ng approved by, naroon ang isang pirma. Isang pirma na pamilyar sa kanya, isang pirma na nakikita niya araw-araw sa mga memo at kontrata. Isang pirma na nakasulat sa isang malakas at tiwalang kamay. Enrique de la Torre, ang ama ni Miguel. Nabitawan ni Ara ang folder. Ang mga papel ay kumalat sa malamig na sahig na semento. Nakatitig lang siya sa mga ito, sa pangalan ng kanyang ama at sa pangalan ng ama ni Miguel, na magkatabi sa isang piraso ng papel na kumakatawan sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang lalaking unti-unti niyang pinagkakatiwalaan. Ang lalaking sumagip sa kanya mula sa kahihiyan. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang toring ito kung saan siya nagtatrabaho. Lahat ng ito ay itinayo sa ibabaw ng mga guho ng buhay ng kanyang ama. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito galit, hindi pa. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masakit. Ito ay ang simula ng isang katotohanang kayang wasakin ang lahat. Hindi maalala ni Amara Reyes kung paano siya nakaalis sa basement. Ang tanging natatandaan niya ay ang pakiramdam ng malamig na sahig sa kanyang mga kamay habang dinadampot niya ang bawat piraso ng papel. Kinuha niya ang buong Project Nightingale folder. Isa itong pagnanakaw. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay isa itong pagbawi sa isang bagay na ninakaw mula sa kanya. Kinabukasan, tumawag siya sa opisina at sinabing may sakit siya. Isang kasinungalingan, ngunit ang pakiramdam niya ay mas totoo pa kaysa sa pagpasok at pagngiti sa mga taong may kinalaman sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang kanyang maliit na silid ay naging kanyang war room. Ikinulong niya ang sarili, ang folder ng Project Nightingale ay nakalatag sa kanyang kama na parang isang autopsy ng nakaraan, ngunit kulang ang mga piraso.
Ang folder ay naglalaman ng pananaw ng Imperium. Kailangan niya ang pananaw ng kanyang ama. Nagpunta siya sa lumang baul ng kanyang ina, isang kahoy na kahon kung saan nakatago ang mga alaalang masakit balikan. Sa ilalim ng mga lumang litrato at mga sulat, naroon ang isang mas maliit na kahon na puno ng mga dokumento mula sa Reyes Print and Publishing. Doon, sa gitna ng mga resibo at sulat mula sa mga abogado, nakita niya ang mga ito, mga liham na nagmamakaawa para sa extension ng loan, mga ulat ng biglaang pag-atras ng mga supplier, mga babala ng foreclosure mula sa bangko. Ang bawat piraso ng papel ay isang hakbang pababa sa hagdanan ng pagkabigo. Parang binubuo niya ang isang puzzle. Ang mga piraso mula sa folder ng Imperium ay akmang-akma sa mga piraso mula sa kahon ng kanyang ama. Hindi ito isang patas na laban sa negosyo. Ito ay isang pagkubkob, isang sistematikong pag-atake. Dahan-dahang pinutol ng Imperium ang lahat ng daan para makahinga ang kumpanya ng kanyang ama hanggang sa ito'y masakal at mamatay. Upang makasiguro, nagpunta siya sa National Library. Naghalungkat siya ng mga lumang microfiche ng mga pahayagan mula sa taong yon. Doon niya nakita ang isang maliit na artikulo sa seksyon ng negosyo, halos hindi napapansin. Imperium Global acquires struggling Reyes Print and Publishing. Ipinahayag sa artikulo na ang Imperium ay sumagip sa kumpanya mula sa masamang pamamahala. Isang kasinungalingan na inilathala para makita ng lahat, isang kasinungalingang itinayo sa ibabaw ng libingan ng mga pangarap ng kanyang ama. Pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang ina na nagdidilig ng mga halaman sa kanilang maliit na hardin. Nay, nagsimula si Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pwede po ba tayong mag-usap? Tungkol po kay Itay. At sa printing press, ang mukha ng kanyang ina ay agad na nagbago. Ang nangiti nito ay nawala, napalitan ng isang pamilyar na anino ng sakit. Anak, bakit mo pa binubuksan yan? Matagal na yon. Kailangan ko pong malaman, Nay. Ang totoo. Umupo sila sa kanilang maliit na sala at sa unang pagkakataon, ikinuwento ng kanyang ina ang lahat. Ang stress ng kanyang ama, ang mga gabi ng hindi pagtulog, ang pakiramdam ng pagiging sunod-sunuran sa isang dambuhalang hindi nila makita. Sabi ng tatay mo, parang kinukuha nila ang kaluluwa niya, piraso bawat piraso. Sabi ng kanyang ina, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung sino ang kalaban. Ang alam lang niya, isang araw, lahat ng pinaghirapan niya ay nawala. Ang bawat salita ay isang punyal sa puso ni Ara. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay nasa harap na niya. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang malamig at tahimik na galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nais niyang ihagis ito sa pader. Nais niyang burahin ang numero ni Miguel, ang kanyang mga text message, ang kanyang alaala. Nag-scroll siya sa kanilang mga mensahe, ang kanyang papuri, ang kanyang mga paanyaya, ang kanyang tanong kagabi. May pamilya ka pa ba? Ang tanong ay hindi na isang tanda ng pag-aalala. Isa na itong malupit na kabalintunaan. Ang lalaking nagtatanong tungkol sa kanyang pamilya ay anak ng lalaking sumira nito. Ang pag-ibig na nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay naging lason. Ang bawat matamis na alaala, ang kanilang pag-uusap sa bubong, ang kanilang sayaw sa ilalim ng mga ilaw, ay nabahiran na ngayon ng dugo ng nakaraan. Paano siya hahanga sa isang tore na itinayo sa ibabaw ng mga buto ng kanyang pamilya? Paano niya mamahalin ang prinsipe ng isang kahariang sumakop sa kanila? Habang tinitingnan niya ang litrato ni Miguel sa kanyang telepono, naramdaman niya ang paghiwa ng kanyang puso sa dalawa. Ang isang bahagi ay nagmamahal pa rin sa lalaking nakita niya sa likod ng maskara. Ang isang bahagi ay kinasusuklaman ng pangalan at ang dugong dala nito. Bumalik siya sa mga dokumentong nakakalat sa sahig. Pinulot niya ang mga ito, isa-isa, nais na itapon, sunugin.
Ngunit pagkatapos, isang bagay ang nahulog mula sa isa sa mga lumang folder ng kanyang ama. Isang piraso ng papel na naiiba sa iba. Mukha itong isang internal memo na marahil ay na-leak. May pamagat itong Project Nightingale Final Phase Implementation. Inilalarawan nito ang mga huling hakbang sa pagsakal sa Reyes Print and Publishing, mga pangalan ng mga bangko na kukontakin, mga supplier na susuhulan, at sa ibaba, sa ilalim ng linyang Person in Charge for Execution, may isang pangalan na nakasulat. Isang pangalan na alam niya. Isang pangalan na kinasusuklaman niya bago pa man niya malaman ang lahat ng ito. Ang pangalan ay hindi Enrique de la Torre. Ito ay Isabela Santiago. 3 araw. 3 araw nang hindi pumapasok sa trabaho si Amara Reyes. Sa unang araw, sinabi niyang may sakit siya. Sa pangalawa at pangatlo, wala nang tawag, wala nang text, wala nang kahit anong senyales na babalik pa siya. Para kay Miguel de la Torre, ang 3 araw na yon ay parang 3 taon ng nakabibinging katahimikan. Ang opisina, na dati unti-unting nagkakaroon ng buhay, ay bumalik sa dati nitong lamig. Ang kanyang desk, na dati may nagiiwan ng kape, ay nanatiling walang laman. Ang kanyang cellphone, na dati inaabangan niyang tumunog para sa mga update mula dito, ay nanatiling tahimik. Isang bagay ang nawawala. At alam niyang hindi lang ito ang kanyang language consultant. Baka naman natauhan na, sabi ni Isabela isang hapon, pumasok sa kanyang opisina nang walang paalam. Baka naintindihan na niya sa wakas na hindi siya nabibilang dito. Good riddance, di ba? Hindi siya pinansin ni Miguel. Nagpatuloy siya sa pagpirma ng mga dokumento, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Hindi ka ba nag-aalala? Tanong ni Miguel. Hindi tumitingin. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng pinakamaraming trabaho. Baka may kinalaman ka sa pag-alis niya. Tumawa si Isabela, isang tunog na parang mga bubog na nagkikiskisan. Ako? Miguel, darling, huwag mo namang isisi sa akin ang kahinaan ng iba. Kung hindi niya kaya ang pressure, problema na niya yon. Besides, it's for the best. Isipin mo na lang ang sasabihin ng papa mo kapag nalaman niyang masyado ka ng emotionally invested sa isang hamak na empleyado. Ang pagbabanta ay malinaw, alam ko, at handa akong gamitin ito. Sa 3 gabi, hindi na natiis ni Miguel. Tinawagan niya ang numero ni Ara. Nagring ito ng ilang beses bago mapunta sa voicemail. Sinubukan niyang muli. Voicemail. Isang pakiramdam na hindi niya madalas maramdaman. Pag-aalala, ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Paano kung may nangyari sa kanya? Paano kung ang mga panlalait sa opisina ay tuluyan na siyang sinira? Paano kung siya, sa kanyang pagnanais na subukan ito, ang siyang nakasira dito? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang grand gesture. Isang bagay na hindi niya kailanman gagawin para sa kahit sino. Naniniwala siya na ang lahat ng problema ay kayang ayusin ng tamang diskarte, ng tamang alok. Kailangan niya lang ipakita dito na seryoso siya, na hindi ito isang laro. Nagpadala siya ng isang text message, rooftop, 8 p.m. Kailangan nating mag-usap. Pagkatapos ay tinawagan niya ang pinakamahal na restaurant sa syudad at nagpa-cater ng isang pribadong hapunan. Nag-utos siyang ayusin ang rooftop garden na may mga ilaw at bulaklak. Isang eksena mula sa isang pelikula. Isang eksenang hindi nababagay sa isang Miguel de la Torre. Ngunit sa puntong yon, wala na siyang pakialam. Gusto niyang ayusin ito, anuman ang sira. 8:00 ng gabi, naghihintay siya. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi niya ito alintana. Ang mesa para sa dalawa ay nakahanda. Kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto. Nagsimula ng manlamig ang pagkain. Nagsimula na ring manlamig ang pag-asa sa kanyang dibdib. Baka hindi ito darating. Baka tapos na talaga. At nang handa na siyang sumuko, bumukas ang pinto ng rooftop. Pumasok si Amara Reyes.
Ngunit hindi ito ang Ara na inaasahan niya. Ang babaeng nasa harap niya ay may dalang isang aura na hindi niya pa nakikita dati. Ang kanyang mga mata, na dati malambot at maunawain, ay matigas na parang bato at malamig na parang yelo. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang bagay na mas matatag at mas mapanganib. Katiyakan. Suot niya ang kanyang karaniwang simpleng damit. Dala niya ang kanyang lumang bag. Ara, sabi ni Miguel. Humakbang palapit. Nagalala ako. Saan ka galing? Hindi ito ngumiti. Hindi ito kumibo. Naglakad ito papunta sa mesa. Ngunit hindi nito pinansin ang mga bulaklak o ang mamahaling pagkain. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang luma at manilaw-nilaw na folder at inilapag ito sa puting mantel. Isang maruming bagay sa gitna ng perpektong eksena. Anong yan? Tanong ni Miguel nalilito. Itinulak ito ni Ara papunta sa kanya. Hindi ako naparito para sa iyo, Mr. De La Torre, sabi ni Ara, at ang paggamit niya sa kanyang apelido ay parang isang sampal. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Naparito ako para sa katarungan. Binuksan ni Miguel ang folder, Project Nightingale. Binasa niya ang mga dokumento, mga pangalan, mga numero, mga petsa na matagal nang nakalibing sa kasaysayan ng kumpanya. At pagkatapos, nakita niya ito, ang pangalan ng kumpanyang sinakop, Reyes Print and Publishing. Reyes, isang malamig na realisasyon ang bumuhos sa kanya na parang isang baldeng may yelo. Tumingala siya kay Ara, ang kanyang isip ay nagpupumilit na ikonekta ang mga tuldok. Ikaw. Halos hindi niya masabi ang mga salita. Ang pamilya mo, ang pamilya ko. Ulit ni Ara, at sa wakas, isang emosyon ang lumabas sa kanyang boses. Isang emosyong mapait. Ang pamilya ko ang pamilyang winasak ng pamilya mo. Ang ama ko, ang lalaking inagawan ninyo ng lahat. Ang bahay na ito, sabi niya, ikinumpas ang kamay sa tureng kinatatayuan nila, ay itinayo sa pamamagitan ng mga ninakaw na pangarap. Natigilan si Miguel. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang romantikong hapunan ay naging isang korte at siya ang nasasakdal. Hindi ko alam, sabi niya. Ang kanyang boses ay tapat. Hindi ko alam ang mga detalye. Isa lang itong pangalan sa listahan ng mga kumpanyang binili ng ama ko noon. Ngayon, alam mo na, sabi ni Ara. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang tanong, Mr. De La Torre, ay ano ang gagawin mo ngayon na alam mo na ang katotohanan sa likod ng iyong trono? Ang gabi ay biglang naging napakalalamig. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay tila mga nanghuhusgang mata. Lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng kanyang yaman ay biglang naging walang kwenta sa harap ng isang katotohanang nakasulat sa isang luma at maruming papel. Ang babaeng inakala niyang ililigtas niya ay narito pala para singilin siya sa isang kasalanan ng hindi niya alam na ginawa niya. Nakatayo si Amara Reyes sa rooftop. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya ito maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy na nag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na pinaghalong galit at pighati. Pinanood niya si Miguel de la Torre habang binabasa nito ang mga dokumento. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa pagkalito hanggang sa pagkabigla at sa wakas sa isang bagay na mukhang kahihiyan. Ang maskara ng CEO ay tuluyang gumuho at ang nakita niya ay isang lalaking nasasaktan. Hindi ko alam. Ulit nito. Ang boses ay puno ng isang desperasyon na hindi niya pa naririnig dati. Ara, maniwala ka sa akin. Bakit ko pa kayo paniniwalaan? Tanong ni Ara. Ang bawat salita ay matalim. Lahat ng bagay sa mundong ito ay kasinungalingan. Ang pangalan ninyo, ang kumpanyang ito, maging ang kabaitan ninyo.
Ang huling salita ay halos hindi niya masabi dahil iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang maniwala na ang lahat ng pinakita nito sa kanya, ang pagtatanggol, ang pag-aalala, ang sayaw, ay bahagi lang ng isang malaking panloloko. Hindi, sabi ni Miguel, humakbang palapit. Ang lahat ng iyon ay totoo. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay totoo. Talaga? Mapait na tawa ni Ara. O baka naman ito ay dahil sa guilt, dahil nakita mo ang anak ng taong winasak ng pamilya mo na naglilinis ng sahig ninyo at naisip mong isa itong magandang paraan para gumaan ang iyong konsensya? Nasaktan si Miguel sa kanyang mga salita. Nakita niya ito sa kanyang mga mata. Hindi ganoon, Ara. Hinding-hindi. Kung gayon patunayan mo, hamon niya, ang boses ay tumataas. Ang ama mo ang gumawa nito. Ang ama mo ang sumira sa amin. Kung ang ama ko ang may kasalanan, haharapin ko siya. Mabilis na sagot ni Miguel. Haharapin natin siya. Magkasama. Isang tawa. Isang tunog na walang saya, puno ng kabiguan, ang kumawala sa mga labi ni Ara. Ganoon lang, isang pag-uusap lang at tapos na. Ang mga taon ng paghihirap namin, ang pagkasira ng aking ama, mabubura lang ng isang sorry. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Sigaw ni Miguel. Ang kanyang sariling sakit ay lumalabas na. Sabihin mo sa akin, Ara, ano ang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Bago pa makasagot si Ara, isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Isang boses na matamis, ngunit puno ng lason. Well, well. How dramatic. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pinto si Isabela Santiago, nakasandal sa hamba na para bang nanonood ng isang pelikula. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanuyang ngiti at sa kanyang mga kamay ay isang cellphone nakatutok sa kanila na parang nagre-record. Isabela, sabi ni Miguel, ang boses ay isang babala. Umalis ka dito. Umalis? Pero ngayon palang nagsisimula ang pinakamagandang parte, sabi ni Isabela. Dahan-dahang naglalakad palapit. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig na parang isang death march. Alam mo, naawa talaga ako sa iyo, Ara. Akala mo, nahanap mo na ang iyong Prince Charming. Ang hindi mo alam, ang pamilya niya pala, ang mga halimaw, sa kwento mo. Tumingin si Isabela kay Miguel. At ikaw naman, Migs, talagang naisip mo na malilinis mo ang pangalan ng pamilya mo sa pamamagitan ng pag-ibig? Napaka-klise. Ano ang alam mo dito? Galit na tanong ni Miguel. Ang nangiti ni Isabela ay lalong lumawak. Ano ang alam ko? Oh, darling, alam ko ang lahat. Dahil hindi lang ako nanood. Ako mismo ang gumanap sa isa sa mga pangunahing papel. Naglakad siya papunta sa mesa at kinuha ang isang piraso ng papel mula sa folder, ang internal memo. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Nakikita niyo ito? Sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Project Nightingale, Final Phase Implementation. Isang napakagandang proyekto. At sino sa tingin ninyo ang batang-batang associate na inutusan ng mahal na si Enrique de la Torre para siguraduhing lahat ng huling pako ay maibabaon sa kabaong ng Reyes Print and Publishing? Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay habang nakatingin kay Ara. Finally, the little janitor figured it out. Oh, Ara, ako ang tumapos sa kumpanya ng tatay mo. Bawat tawag sa bangko, bawat pag-atras ng supplier, lahat yon dumaan sa mga kamay ko. Utos ng matandang de la Torre, syempre, at ginawa ko ito ng buong husay. Ang mundo ni Ara ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ang babaeng nang api sa kanya, ang babaeng sumira sa kanyang kumpiyansa araw-araw. Siya rin pala ang multo mula sa kanyang nakaraan. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Ara.
dahil iyon ang trabaho at dahil iyon ang paraan para makuha ang tiwala ng pamilya De La Torre. Sagot ni Isabela, ang sikretong ito ang naging hawak ko sa kanila sa loob ng maraming taon. Ito ang insurance policy ko. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila ako basta-basta matatanggal. Tumingin siya kay Miguel. Ang kanyang mukha ay nagbago. Naging isang maskara ng desperadong pag-ibig at kasakiman. At ito rin ang dahilan kung bakit kailangan mong pakasalan ako, Migs. Iiwan mo ang basurerang ito. Pakakasalan mo ako. At ililibing natin ang lahat ng ito magkasama. Kung hindi, itinaas niya ang kanyang cellphone. Kung hindi, ipapakalat ko ang lahat. Ang bawat maruming detalye, ang Project Nightingale, ang kwento ng dakilang imperium na itinayo sa panloloko. Masisira ang pangalan ninyo. Babagsak ang stocks. Lahat ng pinaghirapan ng ama mo, magiging abo. Ang hangin ay naging napakabigat. Isang ultimatum, isang pagpili sa pagitan ng pag-ibig at ng pamilya. Sa pagitan ng katotohanan at ng kasinungalingan. Tinitigan ni Miguel si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Nakita niya ang pagkawasak sa mukha nito. Ang ultimong pagtataksil. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabela. Sa mukha ng babaeng handang sunugin ang buong mundo para makuha ang gusto niya. Lahat ay naghihintay sa kanyang desisyon. Ang buong buhay niya ay nakasalalay sa susunod niyang sasabihin. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos ay nagsalita siya. Ang boses ay hindi na sa isang CEO o isang anak, kundi sa isang lalaking sa wakas ay pinili ang kanyang landas. Kung gayon, sabi niya, nakatingin ng diretso kay Isabela, hayaan nating bumagsak ang lahat. Ang mga salitang hayaan nating bumagsak ang lahat ay binitiwan ni Miguel de la Torre nang may bigat na katumbas ng buong imperium. Para kay Isabela, ito ay parang isang sampal. Para kay Ara, ito ay isang nakakagulat na kidlat sa gitna ng madilim na gabi. Para kay Miguel, ito ang tanging landas pasulong. Natigilan si Isabela. Ang kanyang mapanuyang ng ngiti ay naglaho, napalitan ng hindi makapaniwalang pagtingin. Ano ang sabi mo? Nababaliw ka na ba? Sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo para sa kanya? Itinuro niya si Ara na parang isang basura. Hindi! Matigas na sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa pagkakatitig kay Isabela. Sinisira ko ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan para makapagsimula ng bago. Isang bagay na totoo. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at nagdial ng isang numero. Security! Pumunta kayo sa rooftop. May isa kayong kailangang i-escort palabas ng gusali. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabela. Isabela Santiago, you're fired. Lahat ng access mo sa kumpanya ay kansilado na. Effective immediately. Subukan mong maglabas ng kahit anong impormasyon at haharapin mo ang pinakamagagaling na abogado na kayang bayaran ng pera. Ang mukha ni Isabela ay namula sa galit. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Miguel. Ako ang nagtayo nito, kasama mo. Ang tanging itinayo mo ay isang hawla ng mga kasinungalingan, sagot ni Miguel. At tapos na akong manirahan dito. Bago pa man makasagot si Isabela, dumating na ang dalawang security guard. Walang salita, walang tanong. Hinawakan nila si Isabela sa magkabilang braso. Sumigaw ito. Nagpumiglas. Ngunit wala siyang nagawa. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, nakatingin kay Ara. Hindi pa tayo tapos! Sigaw niya bago tuluyang isara ang pinto. Ang rooftop ay muling naging tahimik. Ngunit ang tensyon ay mas mabigat pa kaysa dati. Naiwan silang dalawa ni Ara. Nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanilang naudlot na hapunan at ng katotohanang sumabog sa pagitan nila. Dahan-dahang humarap si Miguel kay Ara.
Ang galit at tapang na ipinakita niya kay Isabela ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas mahirap harapin, ang pagsisisi. Ara, sabi niya, ang boses ay malumanay. Alam kong walang sapat na salita para itama ito. Hindi sumagot si Ara. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang blankong pahina. Sinusubukang basahin kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Pero kailangan kong subukan, patuloy ni Miguel. Hindi para sa akin, hindi para sa'yo, kundi para sa tama. Kinabukasan, niyanig ng isang lindol ang mundo ng negosyo sa Pilipinas. Nagpatawag si Miguel de la Torre ng isang emergency press conference. Ang conference room ay puno ng mga mamamahayag, ang kanilang mga kamera ay parang mga matang nag-aapoy, handang lamunin ang anumang ibibigay sa kanila. Sa unang hilera, nakaupo ang kanyang ama, si Enrique de la Torre. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng kanyang anak, ngunit alam niyang hindi ito magiging maganda. Umakyat si Miguel sa podium. Walang papel, walang teleprompter, tanging ang bigat ng katotohanan sa kanyang mga balikat. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinatawag ko kayo ngayon para itama ang isang kasaysayan ng kasinungalingan. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Maraming taon na ang nakalipas. Patuloy niya, ang Imperium Global Holdings, sa ilalim ng pamumuno ng aking ama, ay nagsagawa ng isang hostile takeover sa isang maliit ngunit matagumpay na kumpanya na tinatawag na Yes Print and Publishing. Napatingin si Enrique, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikinuwento ni Miguel ang lahat. Ang Project Nightingale, ang mga hindi papatas na taktika, ang sistematikong pagsira sa isang negosyo para lamang sa tubo. Inilabas niya ang mga kopya ng mga dokumento at ipinamahagi sa press. Sa loob ng maraming taon, itinago namin ang katotohanan ito, sabi ni Miguel. At sa ngalan ng aking pamilya at sa ngalan ng Imperium Global Holdings, humihingi ako ng paumanhin. Tumingin siya ng diretso sa isang kamera na para bang kinakausap niya ang isang tao lamang. Hinihingi ko ng tawad ang pamilya. Reyes, lalo na sa anak ni Mr. Eduardo Reyes, si Miss Amara Reyes, na nagdusa hindi lang dahil sa aming mga kasalanan sa nakaraan, kundi pati na rin sa loob mismo ng aming kumpanya. Walang halaga ng pera ang makapagbabayad sa pinsalang aming idinulot. Ngunit ngayon, sisimulan naming subukang itama ito. Inanunsyo niya na magtatayo ang Imperium ng isang foundation na tutulong sa mga maliliit na negosyo na naging biktima ng mga mapanirang gawi ng malalaking korporasyon. At ang unang benepisyaryo ay ang pagbibigay ng buong kompensasyon at public apology sa pamilya Reyes. Pagkatapos ng press conference, nagkagulo ang lahat. Ang kanyang ama ay galit na umalis nang walang salita. Ang mga tawag mula sa board of directors ay sunod-sunod. Ang stock market ay naging isang dagat ng pula. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang hinanap ni Miguel. Natagpuan niya si Ara na nakatayo sa isang sulok ng lobby. Pinapanood ang lahat sa isang malaking TV screen. Lumapit siya. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ginawa ko ang dapat gawin, sabi niya. Tumingin sa kanya si Ara at sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon sa rooftop, nakita niya ang isang bagay maliban sa galit. Nakita niya ang pagkalito, ang sakit. Ngunit meron ding isang maliit na kislap ng paghanga. Maaring mawala sa akin ang lahat dahil dito, aminado ni Miguel. Ang kumpanya, ang tiwala ng aking ama, lahat. Tinitigan niya ito, ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata. Lahat ng kanyang pagtatanggol ay nawala. Nagsisisi ka ba na nakilala mo ako? Tanong niya, ang tanong na bumabagabag sa kanya.
Ang tanong na mas nakakatakot pa kaysa sa pagbagsak ng stock market. Pinagmasdan siya ni Ara. Nang matagal, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kanyang mukha. At pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, umiling siya. Hindi, mahina niyang sagot. Dahil sa'yo, natagpuan ko ang boses ko. Hindi, dahil sa'yo, natagpuan ko ang boses ko. Ang mga salitang binitiwan ni Amara Reyes ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nila ni Miguel, mas makapangyarihan kaysa sa ingay ng mga reporter sa labas. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Ara ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang anino. Hindi na siya ang biktima. Ang pagpapatawad ay hindi pa buo. Ang sugat ay masyadong malalim para maghilom sa isang gabi. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang daan pasulong. Ang mga sumunod na linggo ay isang bagyo. Ang Imperium Global Holdings ay nasa gitna ng pinakamalaking krisis sa kasaysayan nito. Ang stock market ay bumagsak. Ang mga kliyente ay nag-atrasan. Ang board of directors ay nag-aaway, naghahanap ng masisisi. Marami ang nanawagan para sa pagbibitiw ni Miguel. Sa gitna ng lahat ng ito, gumawa si Ara ng isang desisyon. Isang umaga, pumasok siya sa gusali ng Imperium, hindi bilang isang empleyado na nagbabalik, kundi bilang isang taong may layunin. Dumiretso siya sa ika-50 palapag kung saan nagaganap ang isang magulong emergency board meeting. Hinarang siya ng sekretarya. Hindi ka pwedeng pumasok. Pakisabi kay Mr. De La Torre na narito si Miss Reyes, matatag na sabi ni Ara. At may dala akong solusyon. Nang bumukas ang pinto ng conference room, lahat ng galit at nagtatalong mga boses ay natahimik. Nakita nila si Ara, nakatayo roon sa kanyang simpleng damit, ngunit may tindig na hindi na nila nakita dati. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ng isa sa mga board member. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Miguel na nakaupo sa dulo ng mesa. Mukhang mas matanda ng 10 taon dahil sa stress, ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata nang makita siya. Mayroon akong panukala, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Inilatag niya ang kanyang plano. Hindi isang plano ng paghihiganti, kundi isang plano ng pagbabago. Ang problema ng Imperium ay hindi lang ang nakaraan, paliwanag niya. Ang problema ay ang pundasyon nito. Itinayo ito sa ideya ng pagsakop. Ngunit ang hinaharap ay hindi tungkol sa pagsakop. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan. Iminungkahi niya ang isang radikal na pagbabago. Sa halip na itago ang kanilang pagkakamali, dapat nila itong yakapin. Gamitin ang Reyes Foundation hindi lang bilang pambayad pinsala, kundi bilang sentro ng bagong Imperium. Isang kumpanyang hindi lang kumikita, kundi tumutulong din sa pag-angat ng iba. Mula sa isang mananakop, magiging isang tagapagtayo. Ang kanyang mga salita na sinasabi sa matatas na Filipino at English na may kasamang mga datos at emosyon ay dahan-dahang nagpabago sa hangin sa silid. Ang galit ay napalitan ng intriga. Ang pagdududa ay napalitan ng pag-iisip. At si Miguel, sa bawat salita niya, ay tila nabubuhayan ng loob. Buong puso niya siyang sinuportahan, idinagdag ang kanyang kaalaman sa negosyo, sa moral na kompas ni Ara. Hindi ito madali. Ngunit sa huli, sa harap ng isang plano na hindi lang nag-aalok ng kaligtasan, kundi pati na rin ng kaluluwa, ang board ay sumang-ayon. Lumipas ang mga buwan. Ang Imperium ay dahan-dahang bumangon mula sa abo. Ang imahe nito ay nagbago. Naging simbolo ito ng corporate social responsibility. Ang mga dating kliyente ay bumalik at mga bago ang dumating, naakit sa bagong pilosopiya. Si Ara ay hindi na isang language consultant. Siya na ngayon ang namumuno sa Reyes Foundation, isang posisyong may tunay na kapangyarihan para magbago ng buhay. Hindi na siya nagtatago sa anino. Siya na mismo ang lumilikha ng liwanag. Isang gabi, ilang buwan pagkatapos ng lahat, muli silang nagkita ni Miguel sa rooftop.
Ang lugar kung saan gumuho ang kanilang mundo ay ngayon ang lugar kung saan nila tatanawin ang isang bagong simula. Ang hardin ay mas maganda na ngayon. Ang hangin ay mas malinis. Magaling ang ginawa mo sa presentation kanina, sabi ni Miguel, nakatayo sa tabi niya. Natuto lang sa pinakamagaling, sagot ni Ara. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na hindi na mabubura. Ngunit hindi na ito masakit kapag hinihipo. Ito ay isang paalala ng kanilang pinagdaanan at ng kanilang lakas. Para sa'yo, sabi ni Miguel, at may iniabot sa kanya. Isang maliit na kahon. Binuksan ito ni Ara. Sa loob ay hindi isang alahas. Ito ay isang selyo. Isang opisyal na selyo na may nakaukit na logo ng Reyes Foundation. Isang simbolo ng kanyang paglalakbay. Isang simbolo ng katarungang kanyang nakamit. Ang pundasyong yun ay sayo, Ara. Isang pamana na ikaw ang nagtayo, sabi ni Miguel. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng pasasalamat. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang paghawak ay hindi na tulad ng dati. Ito ay mas magaan, mas magalang. Hindi na ito ang paghawak ng isang CEO sa isang empleyado o ng isang tagapagligtas sa isang biktima. Ito ay ang paghawak ng dalawang taong pantay. Dalawang taong nakakita sa pinakamasamang bahagi ng isa't isa, ngunit piniling manatili. Handa ka na bang itayo ang bago nating imperyo? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mga ilaw ng syudad. Ang sa atin? Tumingin si Ara sa kanya. Sa lalaking handang isuko ang lahat para sa tama. Tumingin siya sa syudad sa ibaba na dati isang simbolo ng kanyang mga limitasyon, ngunit ngayon isang tanawin ng mga posibilidad. At pagkatapos, tumingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak. Ngumiti siya, isang ngiting buo, maliwanag, at puno ng pag-asa. Isang ngiti na nagsasabing ang pinakamagagandang kwento ng pag-ibig ay hindi nagsisimula sa isang perpektong palasyo, kundi sa mga guho kung saan dalawang tao ang nagpasyang magtayo ng isang bagay na bago, magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ara at Miguel, isang kwentong isinilang mula sa abo ng nakaraan upang itayo ang isang imperyo ng pag-asa at pagmamahal. Maraming salamat, mahal kong tagapakinig, sa iyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Ang pagsulat nito ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang inilalathala ko ang bawat salita, naramdaman ko ang sakit ni Ara, ang bigat na pasan ni Miguel, at ang kilig sa bawat sandaling sila'y nagtatagpo. Nais kong lumikha hindi lamang ng isang simpleng kwento ng pag-ibig, kundi ng isang salamin na nagpapakita na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa talino, katatagan, at sa isang pusong handang magpatawad. Naway ang kwento ni Ara at Miguel ay mag-iwan sa inyo ng isang aral na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, may puwang para sa liwanag ng pagpapatawad, na ang tunay na lakas ay hindi nasa pagbuwag, kundi nasa pagbuo muli. At ang pinakadakilang imperyo na maaari nating itayo ay isang imperyong nakatindig sa pundasyon ng katotohanan, respeto at pag-ibig na walang hanggan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, nais kong marinig ang iyong salobi. Anong bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa iyo? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Ang iyong boses ay mahalaga sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pakikinig. Nagmamahal, Kwentong Pag-ibig P.